Magandang araw mga kaalaman na hinog. Ang tanong na ito ay galing sa isa sa ating mga isang viewer. Siya po ay 86 years old na kumakatawan sa milyong-milyong Pilipino, lalo na sa ating mga senior citizens. Sabi niya, "Doc, bakit po ba nanlalambot ang mga binti at nananakit ang tuhod ko, lalo na paggising sa umaga? Akala ko rayuma lang, pero parang lumalala at hirap na akong tumayo at maglakad." Mga senior, pakinggan ninyong mabuti ito. Yung pananakit, paninigas, pag-click o paglagutok ng inyong mga binti at tuhod ay hindi lang simple na mararanasan nyo sa pagtanda. Ang collagen ang pandikit na nagbubuklod sa iyong mga muscles, buto at joints. Kapag nawala ito, ang buto mo ay magkikiskisan sa isa't isa, kaya masakit. Kaya heto na. Dahil ang 7 almusal na ibubunyad ko ay hindi lang pagkain. Ito ang mga pagkain na kailangan mong kainin sa lalong madaling panahon bago ka tuluyang maging matanda na hirap sa paglalakad. Panguna sa ating listahan, ang sabaw ng buto-buto o bone broth. Hindi po yung instant na gawa sa cubes o yung gnaw cubes. Ang tinutukoy ko ay ang sabaw na pinakuluan mula sa buto ng baka, manok o isda sa loob ng hindi bababa sa 4 hanggang 8 oras, low heat lang po. Ito ay isang direktang pinagkukunan ng natural na collagen, lalo na ang type 2 collagen na siyang pangunahing uri ng collagen na matatagpuan sa ating cartilage. Ito rin ay mayaman sa glucosamine at chondroitin sulfate na mga compounds na bumubuo sa mismong istruktura ng cartilage at kilalang sumusuporta sa kalusugan ng ating joints. Ang payo ko, kapag magpapakulo kayo, lagyan ninyo ng 1 kutsarang apple cider vinegar o suka. Ito ay tumutulong na mas mailabas ang mga mineral tulad ng calcium, magnesium at ang collagen mula sa buto papunta sa sabaw. Gumawa ng maramihan sa isang araw, palamigin at isalin sa mga garapon. Ang 1 tasang iinitin ninyo tuwing umaga ay makakatulong para sa inyong mga binti. Pangalawa sa ating listahan, ang itlog. Alam nyo ba na ang collagen ay binubuo ng mga amino acids? Ang itlog ay tinatawag na complete protein dahil ang itlog ay naglalaman ng lahat ng 9 na essential amino acids na kailangan ng ating katawan, kabilang na ang glycine at proline na siyang pundasyon sa pagbuo ng collagen. Mahalaga ito lalo na para sa mga senior na maaaring hindi na gaanong kumakain ng sapat na protina. Bukod dito, nasa pula o yolk ng itlog ang halos lahat ng mahahalagang bitamina tulad ng vitamin D, B12 at choline na mahalaga sa nerve function at pagbabas ng inflammation o minsan pamamaga ng inyong kasukasuan. Huwag po kayong matakot sa kolesterol mula sa itlog. Ayon sa mga mas bagong pag-aaral, ang saturated at trans fats ang may mas malaking epekto sa bad cholesterol, hindi ang dietary cholesterol mula sa itlog para sa karamihan ng populasyon. Dahil ang benepisyo nito ay mas nakakabuti para sa inyong tuhod at muscle. Pangatlo sa ating listahan, ang delatang sardinas. Pero ito mag-ingat sa pagpili ng brand ng sardinas tulad ng Youngstown at Ligo Sardines. Sa pulang mga factory na yan nung bumisita si Rafi Tulfo. Comment nyo nga po kung anong brand ang binibili nyo. Pero balik tayo sa sardinas. Ito ay may dalawang mahalagang benepisyo na sabay na gumagana para sa kalusugan ng inyong binti. Una, ang mga malalambot nitong buto ay mayaman sa calcium at vitamin D. Ang matibay na buto ang pundasyon na sumusuporta sa inyong mga kasukasuan. Kapag marupok ang pundasyon dahil sa osteoporosis, mas malaki ang stress na inilalagay sa inyong mga tuhod at balakang. Ang vitamin D ay critical para maabsorb ng katawan ang calcium, kaya ang sardinas ay isang makatutulong sa inyong tuhod. Pangalawa, mayroon itong omega-3 fatty acids, partikular na ang EPA at DHA. Ito ay binabawasan ang produksyon ng pro-inflammatory substances sa katawan tulad ng prostaglandins at leukotriene. Ito ay nakakatulong din sa may arthritis sa cellular level.
Piliin ninyo ang sardinas na nasa tubig o olive oil at kung maaari, hanapin ang may tatak na low sodium. Baka naman, bilang maliit na tulong nyo na rin po, kahit like lang po dito sa video at subscribe, okay na po. Maraming salamat po. Pang-apat sa ating listahan, ang oatmeal na may buto ng kalabasa. Para makagawa ng collagen ng ating katawan, kailangan ito ng mineral na zinc. Ang zinc ay kritikal para gumana ng maayos ang mga enzymes sa proseso ng collagen synthesis sa ating katawan. Habang tayo ay nagtatanda, ang acid sa tiyan ay maaaring bumaba, isang kondisyon na tinatawag na hyperchlorhydria, na nagpapahirap sa pag-absorb ng mga mineral tulad ng zinc mula sa pagkain na ating kinakain. Kaya kailangan natin itong kainin. Bukod dito, ang plain rolled oats naman ay mayaman sa manganese, isa ring mineral na kailangan sa pagbuo ng matibay na connective tissues ng ating mga muscles. Pero huwag kayong kakain ng instant oatmeal na puno ng asukal. Kapag kumain kayo ng flavored instant oatmeal na puno ng asukal, ang asukal na yun ay nagdudulot pa ng pamamaga sa inyong binti na siyang kabaliktaran ng gusto nating mangyari. Kaya ang payo ko, manatili sa plain rolled oats at kayo na ang maglagay ng buto ng kalabasa at prutas. Panglima sa ating listahan, isang hiwa ng papaya o bayabas. Ito ay hindi importante. Ang vitamin C ay isang essential cofactor. Ipapaliwanag ko kung bakit. Ang vitamin C ay kailangan sa proseso ng hydroxylation ng amino acids na proline at lysine. Kung wala ang prosesong ito, ang mabubuong collagen ay magsisisikas at kukulang sa porsentong dapat. Ang vitamin C ay water-soluble. Ibig sabihin ay hindi ito nag-i-stay ng matagal sa katawan. Kailangan ninyo ng pang-araw-araw na supply ito. Ang bayabas kung tagbungan nito ay isa rin sa pinakamataas na vitamin C. Tandaan nito lalo na sa mga nagyoyosi o naninigarilyo. Ang stress at paninigarilyo ay mabilis umubos ng vitamin C. Kaya kung kayo ay stress, doblehin ang effort na kumain ng mga prutas na ito. Pang-anim sa ating listahan, ang dahon ng malunggay. Ang trabaho naman ng malunggay ay proteksyon. Ang ating katawan ay may tinatawag na oxidative stress. Ito ang pagkasira sa cellular level. Ang pagkasira na nakikita nyo sa balat bilang kulubot ay iyong din po ang nangyayari sa loob ng inyong mga kasukasuan na hindi ninyo nakikita. Ang malunggay ay puno ng iba't ibang antioxidants tulad ng vitamin A, C at E at mga flavonoids tulad ng quercetin na isang malakas na anti-inflammatory para sa ating katawan. Pwede ninyong i-blender ang sariwang dahon kasama ng konting tubig at banang para gawing smoothie o shake. O kaya naman ay patuyuin ang dahon, durugin para maging pulbos at ihalo sa inyong mga ulam o sabaw. Pwede nyo ring gawing tea or tsaa. At ang pinakasimpleng pwede ninyong gawin, isang basong tubig na may piga ng kalamansi. Ito ang unang-unang pangangailangan ng inyong tuhod paggising. Ang synovial fluid na siyang langis ng kasukasuan ay karamihang binubuo ng tubig. Kapag kayo ay dehydrated, nagiging mas malapot ang fluid na ito, mas ramdam ang sakit sa pagkiskisan ng inyong mga buto at naiipon ang mga dumi sa joints ng inyong tuhod. Ang pag-inom ng tubig sa umaga ay tumutulong sa ating mga kidneys na ilabas ang mga metabolic wastes at inflammatory byproducts na naiipon sa katawan habang kayo ay tulog. Para sa iba, ang maligamgam na tubig na may kalamansi ay maaaring mag-stimulate ng pag-produce ng healthy stomach acid na nagpapaganda ng digestion at pag-absorb ng nutrisyon ng ating katawan para sa buong araw. Mga senior, ang solusyon sa pananakit ng inyong mga binti ay nagsisimula sa inyong plato. Ang tunay at pangmatagalang lumas ay ang pagbibigay sa katawan ng tamang nutrisyon para ayusin nito ang sarili mula sa loob. Ang edad ay hindi parusa. Ito ay isang pagkakataon para mas alagaan ang katawan sa tamang paraan. Simulan nyo na ito ngayon. At ito po ang Kaalaman na Hinog na direktang nagbibigay ng impormasyon para sa inyong kalusugan.
Ingatan po ninyo ang inyong katawan at stay healthy po. Sana po ay nakatulong itong channel na ito sa inyo. Maraming salamat po at God bless.